Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Muli ito si Doña Sally na bumabati sa inyo ng magandang buhay. Ngayon ay mag-aaral tayo ng kabutihan ng Panginoon dahil kung wala ang Diyos sa ating buhay ay tunay na wala naman tayong magagawa. Sabi sa Psalms 34:8, "O taste and see that the Lord is good." Diba ba? Napakasarap umawit. Pag ang aawitan natin ay ang Panginoon. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is a man who put in trust in him. The Lord is good. The Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Alam niyo po, yung mga awit na yan, ang inawit ko noong araw pa. Hindi ko makakalimutan talaga. In your presence, there is joy. In your presence, there is peace. Let me linger, let me stay in your presence. Day by day, in your likeness. O, diba? Hindi ko na alam kung ano susunod doon. Pero ang alam ko, the Lord is good. Na kahit pa ulit-ulit lang yun, hindi tayo magsasawang magdeklara na ang Diyos ay mabuti. God is faithful. Alam nyo, ang Diyos ay tapat. Kahit tayong mga tao, hindi tayo tapat. Marami tayong pangako. Pero hanggang pangako, may natutupad din naman. Pero ang Diyos pag nangako po, sigurado 100% gagawin niya dahil ang Diyos po ay faithful. Sabi niya sa salita niya sa Deuteronomy 30 verse 19, "This day I call heaven and earth." Ayan, tinatawag niya daw ang lupa at ang langit. Langit at ang lupa. "This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death. Blessing." Ay, tandaan mo, life and death. O, tandaan mo, life. Blessing and curses. Now, Sally, o ano man pangalan mo, choose life so that you and your children may live. Ang Diyos ang nagsasabi. Ang Diyos ang nagtuturo sa bawat isa sa atin na declare life, declare blessing. Whatever you say, it will come to pass. God is faithful. Sinabi ko nga sa inyo na ang Diyos ay tapat at lahat ng sinasabi niya tunay na magaganap sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Deuteronomy 7:9, "Know therefore that the Lord," alalahanin mo, alamin mo, "that the Lord your God is God." Siya yung Diyos at wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. He is the faithful God. He is faithful. Kaya siya yung faithful na tapat at wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Sa Kanya nagbula ang lahat ng bagay. Keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandments. Kaya yung commandment ng Lord, dapat talaga sinusunod natin. Nagutos siya sa 10 commandment. Pero ang mga tao, nahirapang kabisaduhin ang 1 to 10. Diba? Yung 1, ay talagang 1 to 4 ay para sa Panginoon at yung 5 to 10 ay para sa ating mga tao. Kaya gumawa ang Diyos ng 2 utos na lang. Ano sabi niya sa kanyang salita sa Mateo 22 verse 37 and 38? "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Love the Lord." The second commandment of God, love your neighbor. Pakisabi mo sa tabi mo, "I love you with the love of the Lord." Kahit may utang sa iyo yan, makakabayad din niya kasi yayaman din yan. Declare blessing. As love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. There is no commandments greater than this, but to love the Lord and to love your neighbor
but to love the Lord and to love your neighbor. Pwede kang magmahal, pero pag sa tao mo lang itinodo ang pagmamahal mo, ay sasablay ka. Kaya maraming tao naghahanap ng pagmamahal kung kani-kanino, sumasablay naman. O kahit tayo, minsan nilagay na sa hayop, nag-alaga ng mga hayop. Pag nawala ang mga alaga nila, super lungkot nila. Tandaan natin, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, nilikha ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, honor the Lord your God. Makinig tayo sa kanyang mga utos. Ang linaw noon. Ang sabi ng Numbers 14:28, so tell them. Kaya ako paulit-ulit sinasabi ko kahit saan ako makarating. So tell them, Sally, as surely as I live. Ang Diyos ay hindi namamatay, declares the Lord. I will do to you the very things I heard you say. Oh, so, ano sinasabi mo? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Nagdideklara ka ba ng maganda sa sarili mo? Bago ka magdeklara ng maganda sa iba, kailangan sa sarili ka muna magdeklara. Sa pamilya mo, sa asawa mo, huwag mo sabihin tamad ang asawa mo. Huwag mo sabihin tamad ang mga anak mo na puro laro na lang ang gagawin nila sa buhay nila. Declare one day, gagawa ang Diyos sa buhay nila at sila ay mapapagpala at mararanasan nila kung paano yung sinabi mo na so tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. So, right now, declare all kinds of positive words that you want to manifest in your life, in your family, in your husband, in your businesses. O, di ba, businesses, hindi lang isa, madami. Ang importante kasi, consistency between your words and your action is the only way to prove the validity of your faith. Kailangan, yung sinasabi mo, yung idinideklara mo, ay mararanasan mo. Sabi niya, faith without work is dead. Ano sabi ng Hebrew 11:1? O, di ba? Ang pananampalataya ay mga bagay na di nakikita. Nagtitiwala ka sa mga bagay na yon. Kaya ako nagtiwala ako, nasabi ko, ang ganda ko. O, di ba? Maraming tao hindi pa nakakakita, pero ako nakita ko na. Yayaman ako, magtatapos ng pag-aaral lahat ng anak ko, magiging makakarating ako sa iba't ibang bansa. Magkakanegosyo ako, hindi lang isa, kundi 15 corporation. O, pero ngayon, ano pa lang, 5. Ayun. Kasi nga yun ang sinasabi ko, yun ang pinaniniwala ko at naniniwala ako, yung words na binibudkas natin day and night, gagawa ang Diyos. Sabi nga, words speak positively. Magdeklara tayo ng maganda. Pwede tayo magsalita ng negative words. Pwede tayo magsalita hindi maganda. Pero sinasabi ko sa'yo, speak positively, daily, in every minute of our life. Nasa isip mo pa lang na pangit ang gustong sabihin. No. I-delete mo na agad. Dahil virus yan. Dadami pa yan. Mga anak pa yan. Speak with creativity. Magsalita tayo ng mga makaka-create ng pagkakasundo. Pero minsan nakakapag-talk tayo ng hindi maganda na hindi naman natin sinasadya na may nagtatampo sa atin. Ako ganun, nagtatampo asawa ko sa akin. Minsan kasi, taklesa din ako na hindi ko iniisip ang sinasabi ko. Kaya kailangan maging creativity tayo. No speaking words of defeat. Hindi tayo talunan, tayo ay mananagumpay. Speak life and declare your blessed future. Sabihin natin ang buhay natin ay napakaganda. Ang buhay natin ay pinagpala. Do not describe your problem. Instead, speak of your solution. Sino ba ang great solution ng lahat? Sa Diyos tayo humingi, sa Diyos tayo umasa, at walang imposible. Whatever you say, whatever you declare, it will come to pass. So, I command, daily nagkukumand ako, I command the blessing from north, east, west, south, come to Doña Sally. And God is a good God. Walang imposible. Nothing is impossible to those who believe in God. Nagiging imposible lang ang lahat ng bagay pag tayo ang kumagawa sa buhay natin. Subukan mong alisin yung I ams at magiging possible. Kaya isama mo si Lord, declare blessing upon blessing sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, and every minute of our life declare blessing and blessing overflow. God bless you all. See you in my next topic. God bless you.